Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, pasensya na kayo, ano? Ngayon lang ulit ako nakabalik sa inyo at nakagagawa ng video dahil medyo na-busy tayo. Sobrang busy, harvest season, nagbe-breed, nagbe-prepare na naman ng mga panlaban para sa mga ibang labanan and so on so forth, naglilinis ng bagong farm, so talagang sobrang busy. Anyway, ngayon may panahon tayo, may oras tayo kasi Holy Week, so naisipan natin magpahinga muna para makagawa ng mga contents and videos na po pwedeng makatulong sa mga kasama natin na magmamanok, So anyway, ngayong Lenten season, sana safe naman kayo ng pamilya nyo, nag-enjoy kayo sa bakasyon, sa pag-beach, sa dagat, or kung saan man kayo pumunta, mag-ingat kayo lagi, So anyway, itong Lenten season, naaalala ko to, itong Holy Week na to, specifically ang Thursday and Friday na to. So looking back, when I was starting, nung hobby ko pa lang ang pagmamanok, hindi ko pa to hanap buhay, masaya ako sa mga tupada. So nung may trabaho na ako sa Manila, umuwi ako ng probinsya para magtupada. Masaya. So Miyerkules, Huwebes, Biyernes talagang tupada yan kasi ang iba walang sabong. So talagang nasa tupadahan kami. Masaya yung hamunan, masaya yung paresa ng manok, yung asaran, alaskahan, yung pagtatari lang doon sa mga tabi-tabi. Minsan umakit pa kami ng pagkalayo-layong bundok, Pagdating doon, wala palang kalaban. Minsan naman, talagang napapalaban, May dala kami mga 4 na manok, mga binili lang kung saan-saan. Minsan, ang tawag pa namin noon, Texas, So wala pa naman akong alam sa bloodline noon, wala pa akong alam sa manok. So ang alam ko, pag medyo magandang klase, clean cut, Texas yun. So galing sa Manila, dala ng mga pinsan ko, mga kaibigan ko, ilalagay sa ilalim ng bus. Tapos pagdating dito, pahingahan isang araw, kinabukasan, laban na. Hindi pa nga nakapagkape, hindi pa nakapag-almusal, yayaan na hagad ng tupada. So kumbaga, ganun kasaya ang pagmamanok sa Holy Week. Tapos minsan naman, mayroong huli, takbuhan, lubog-lubog sa palay. So at one time, naalala ko, yung pako, yung mga tsinelas ko naiwanan ko kasi nakalubog ako sa palayan, hanggang tuhod ang palay, takbuhan kami dahil may huli. So kumbaga, ganun kasaya ang pagmamanok and ganun kasaya ang makapaglaban ka ng sarili mong manok. So kumbaga, looking back, So yun yung naging buhay ko noon na pinagdaanan ko rin, na katulad ng karamihan sa atin na nag-e-enjoy, gustong umuwi ng probinsya para makapagsabong, may alaga silang manok or namimili ng manok. So ganun, So looking back, yun yung naging story ng isa sa mga naging story na pinagdaanan ko sa pagmamanok and looking forward, So fast forward, andito na tayo ngayon. Makikita niyo sa likod ko, nandyan yung farm natin. So sabi ko sa sarili ko, I wondered paano kung hindi ako nag-grow. Kasi yung mga ibang mga kasama ko, nakikita ko pa rin hanggang ngayon, ganun pa rin ang sistema ng pagmamanok. Bibili ng manok sa ibang lugar, uuwi. Pagdating ng mahal na araw o magpipiesta, ilalaban yung manok, may panalo, may talo. So kumbaga sabi ko, kung hindi ko binago ang buhay ko, kung hindi ko binago ang sarili ko, kung hindi ako nag-aral sa pagmamanok, kung hindi ko tinuklas ang pagmamanok, kung hindi ko nilublob ang sarili ko sa pagmamanok, malamang ganun pa rin ako. So kumbaga, na-realize ko na ang buhay pala may progress. Ang buhay, lalo ang pagmamanok, may progress, Pag ginawa mong career, pag ginawa mong hanap buhay, pag nilublob mo ang sarili mo, So kumbaga, ako kasi, I dived in without looking back. Wala akong exit plan. Sabi ko nga, I will live and die na magmamanok. So kumbaga, ganun yung naging decision making ko nung panahon na yan. Kaya nakapag-establish tayo ng manok, nakapagtayo tayo ng farm, and yun nga, kahit pa paano, somehow, napatunayan ng manok natin na kayang manalo sa gitna ang labanan kasi nag-solo champion ang mga manok natin, sa World Thrasher Cup sa Araneta Coliseum ngayong January, And by the way, congratulations nga pala sa Team RCF Balaraw, So, nag-champion na naman sila sa Pasay 5 Cock Derby gamit yung mga manok natin. So, maraming salamat kay Sir Francis Maranan at kay Sir
Roel Facundo sa pagtitiwala sa mga manok natin, at medyo hiyang talaga sila So may iba doon na malinis na nanalo, ang bilis lang natapos ang laban. So talagang nakakatawa. So anyway, yun yung naalala ko during Quaresma, during Lenten season, yung kasiyahan na pag-uwi mo may manok may lalaban. Pero yun nga, life needs progress. Life needs progress. And yun nga, yung ginawa ko is quantum leap, na talagang lahat ng resources ko, lahat ng oras ko, lahat ng kaalaman ko, binuhos ko rito. Kasi when I started, I am very comfortable naman sa buhay ko, So galing ako sa isang napakalaking company sa Pilipinas, So I was in finance, na kumbaga somehow matuturing kong papunta na ako sa peak ng career ko sa corporate world. But still, I am not happy. May boss ako, nare-restrict ang freedom ko, and deep inside my heart, I am longing for chickens. I am longing for chickens, na yung araw-araw pagising ko, habang ko manok, nakikita ko manok, naobserbahan ko manok, nagkakape ako, may laban ko yung mga manok ko, nakita ko mga sisiw. So kumbaga, yun na yung kasiyahan ko. Yun yung idea ko ng kasiyahan nung panahon na yun. And how much more, kung nagawa ko yun, tapos kasama ko ang pamilya ko. So kumbaga, nothing more can be satisfying in life, than doing the things, doing the job you love the most, kasama mo ang pamilya mo, and may freedom ka. So ganun ko binalikan yung nakaraan ko, So of course, maraming struggle sa journey natin. Nandun yung naubos lahat ng kabuhayan ko, pero hindi ako sumuko, Hindi ako sumuko. Alam nyo kasi, isa sa pinaka biggest, you have to have these two very important thing sa industriya na to. This and this. Yun ang kailangan mo dito para mag-survive. Kasi in the initial stage of your breeding, it is survival. So nasabi ko nga sa isang kaibigan natin, na si Sir Rosel, sabi ko sa kanya, the first 3 years of your breeding will be a test of your weakness, and the succeeding years will become a test of your strength. Now, bakit ko nasabi? Yung first 3 years mo kasi, you will be having full of doubt. You may have money, pambili ng bloodline. You may have money para pambili ng facilities, pang hair ng tao. But this is very crucial, So, for the first 3 years, unang-una, you have to build your team. Pangalawa, you have to build your facilities, and you have to safeguard your investment. Kailangan bakuran mo talaga ang mga manok mo. Kasi, pag hindi mo binakuran, nanakawin yan. Pangatlo, you have to establish system, process, na kailangan sundin ng mga tao mo. So, yung first 3 years na yan, you will have full of doubt. So, yung konting pagkakamali, konting problema, for the first 3 years na yan, iisipin mo kagad parang gusto mong sumuko. Parang gusto mong sumuko kagad for the first 3 years. Kasi, nandyan yung mamamatayan ka ng manok, kasi hindi pa train ang mga tao mo, kulang ka pa sa facilities, nandyan yung mananakawan ka, kasi nga, hindi mo pa na-secure ang facilities mo, ang investment mo. So, talagang all of them are heartbreaking and will question you. You will question yourself about the decisions that you are making. Tama ba tong pinasok ko? Worth it ba to? Yung pera ko, tinaya ko dito lahat. Mababawi ko pa ba to? So kung you will doubt everything for the first 3 years. Yung mga tao ba na kinuha ko, okay ba to? Magkakatiwalaan ko ba to? May iwanan ko ba sa kanila ang mga manok ko? Pag nawala ba ako sa farm, umalis ako ng ilang buwan, kaya bang mag-survive ng farm ko? Kaya ba nilang patakbuhin to? So those are those things that will challenge your emotions, That will challenge your emotions. So kumbaga, for the first 3 years, you will feel weak. Kasi lahat bago, lahat dadaanan mo yung problema, lahat ng medyo kapalpakan, dadaanan mo yan. But after 3 years, so napagdaanan ko na yan. So parang hinog ka na after 3 years, napagdaanan ko na yan. So after 3 years, saka mo ma-realize, para sa akin talaga to. Ito na to, magde-decide na talaga ako, ilulublob ko na ang sarili ko sa industriya na to, sa ginagawa ko na to. So, before 3 years, parang ganong-ganong ka pa. Hindi mo pa gaanong alam sa sarili mo, hindi ka pa sigurado sa sarili mo.
So after 3 years, medyo mature na ang system mo, mature na ang mga tao mo, kabisado nila ang galawan araw-araw, nakapag-set up ka na ng perimeter fence and everything. So kumbaga na-minimize mo na yung possible na intrusion ng magnanakaw, and then yun nga, matetesting mo na ang mga panlaban mong manok, na nakakapag-develop ka na paunti-unti ng sistema sa conditioning and pointing na gusto mo para sa manok mo. Makikilala mo na sila. So kumbaga, that will be the start of your joy or happiness. But for the first 3 years, tandaan nyo, it will be the test of your weakness. May mga occasional kayong panalo, may mga occasional kayo na failure and everything, but it's okay. It's part of the game. It's part of the game. Kasi no matter how good your bloodlines are, pagdadaanan mo pa rin yung sistema na dapat mong tahakin, and kumbaga it will require expertise, and then ang expertise naman kasi sa pagmamanok, it will come on a daily basis of experience. So kung araw-araw mo nakahawakan ang manok mo, araw-araw mo nahihipo, ang dami mong laban, so kumbaga you will come into judgment na ay ito pala yun, ganito pala yun, ganito pala yun. So mahihinog tayo ng eksperyensya, mahihinog tayo ng tamang panahon, at hindi lang basta-basta yung occasional na matalo. Kumbaga sa akin, sa pagmamanok, there is no halfway here. Kailangan talagang full shot kang tumira para kumbaga eventually mas maaga mong matututunan lahat, kasi kung hilig mo lang naman to, tapos medyo half-hearted ka, you will never make it. Kaya kumbaga mapapansin nyo, bihira yung mga breeders na talagang biglang napupunta kagad dun sa itaas, because some of them fail to learn how the game works. They fail to learn how the game works. And sa mga katulad ko rin naman, kasi ako sinasabi, baguhan din naman ang tinatawag ko sa sarili ko, kasi 4 years pa lang naman ako nagbe-breed. So kumbaga sa akin din naman, katulad ko, minsan kunyari nasungkit na natin, hindi na nauulit, kasi nga kumbaga maraming factors pero kumbaga dapat, if you are all in, you should set a standard, you should set a vision, you should set a goal, na kumbaga talagang ito na yan. Kasi tayo dito sa Lord GCCO Academy Farm, talagang nagbe-breed na ako ngayon ng pangkak ko para sa 2028, pangkak season para sa 2028. So I'm looking forward for the next 3 years para sa breeding na ginagawa ko ngayon, and then annual gagawa na ako para makaikot na, kasi kumbaga I will be focusing more on breeding para sa cock season, kasi mas masaya, mas masarap lumaban sa cock season. So ayun po. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana matutunan kayo dito sa recollection natin ng mga nakaraan natin dito sa journey natin sa pagmamanok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.